umaga ko lamang po, Panginoon. Ikaw na ang aming pupurihin. Ikaw na ang aming sasambahin. At anumang pong problema ang dumating, ito po'y kayang-kaya po namin sapagkat kami po na yung mga anak ay minamahal mo. Papurihin ka, O Diyos. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda
Amen. Praise God. Amen? Amen. Ayan. Sige po, tayo po ay tumayo na sa presence ng Panginoon. And let us greet one another. Batiin mo naman ang katabi mo ng good morning. Morning, boy. Ang ganda mo, ang gwapo mo naman. Good morning, good evening. Praise God. Good morning, good evening. Ayan. Ikaw, posible ka na So, bago po tayo magsimula, basahin ko lang po yung sinabi ng Panginoon sa Psalms 111, 1-2. It says there, praise ye the Lord. I will praise the Lord with all my whole heart, in the assembly of the upright and in the congregation. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. His works is honorable and glorious, and His righteousness endureth forever. So praise God. Sobrang eksakto po nung verse kasi sabi doon, praise ye the Lord, I will praise the Lord with all my heart in the assembly of the upright. Or ang sabi doon, as I meet with His godly people. So sobrang amazing na kahit galing po tayo sa iba-ibang lugar, may taga QC, may taga Cavite pa, may taga Marikina, merong taga Taytay, taga Rizal, pero ang amazing lang doon, alam po natin yung value ng pagsamba. Amen po. Alam natin yung value ng sama-samang pag-aawit sa ating Panginoon. And ang amazing lang din when sometimes kailangan nating magsama-sama or kailangan talaga nating magsama-sama para i-remind yung isa't isa na dakila ang Panginoon. And when we look at each other, sa tingin mo ba parang dakila si Lord kapag tinignan niyo yung isa't isa? Kasi sabi ng Panginoon, 'di ba, yung glory niya and yung majesty niya, nakikita natin sa lahat ng kanyang nilikha. At kabilang po tayo doon sa nilikha ng Panginoon. And we are His image bearer. So when we look at each other, nakikita natin ang Panginoon. Amen po ba? And what's amazing is, bukod doon sa nakikita natin ng isa't isa, hindi lang yun yung amazing, but yung amazing is yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, di ba? Hindi lang basta tayo image bearer, pero yung buhay natin, kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon, sobrang amazing din, di ba? And we know yung story ng bawat isa, kung paano dineliver yung ating mga kapatiran sa mga challenges, sa mga struggles, di ba? Yung mga pinagdaanan nila. And hindi lang yung mga kapatid natin, even tayo sa sarili natin, alam natin na kung paano tayo dineliver ng Panginoon sa mga problema, sa mga struggles and challenges. At yun yung pinaka-amazing sa lahat, na hanggang ngayon, nandito tayo at magpupuri ng sama-sama. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. At may mga kapatiran tayo na recently nag-travel, no? Sometimes, kailangan mong, na-realize ko lang, naisip ko lang bigla na minsan kailangan mo din lumabas sa bahay just to realize na na dakila si Lord. Kasi kailangan mong makita yung creation ng Panginoon minsan di ba? And when you see these creations, makikita mo yung kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Kapag kunyari, nasa dagat ka or nasa outside Metro Manila, kasi sa Metro Manila, laging traffic yung nakikita natin. Maraming sasakyan, ganyan, very stressful, di ba? Pero kapag out of town, di ba, nakikita natin yung mga magagandang tanawin. Tama po ba? And yun yung minsan kailangan nating i-ponder o isipin natin yung mga nilikha ng Panginoon. And sometimes, nakikita natin yung bundok, kung paano pinorm ni Lord, di ba? It is well-crafted, yung mga rock formation, yung mga corals, di ba? Yung mga nakikita, kung gaano katingkad yung mga kulay ng mga puno, ng mga halaman, di ba?
sinasabi na merong Diyos, 'di ba, na naglikha nun. And um, sabi nga po niya, yung work niya, it shows kung sino siya, 'di ba? Yung mga creation niya ang evidence na nag-e-exist siya. Amen po. And kung sino yung nag-create ng mga bagay na nakikita natin sa paligid, yun din yung same God na sasambahin natin ngayon. Amen po. And yun din yung same God na may desire na magkaroon ng relationship sa bawat isa. Amen po. And so right now, I invite everyone to let us ponder, let us meditate how great our God is. Hindi lang sa mga nakikita nating mga nilikha niya, yung nature, yung bundok. But let us meditate kung gaano ka-faithful si Lord sa life natin. And let us remember yung mga panahong may mga pinagdadaanan tayo, and yet si Lord, hinugot tayo ng Lord dun sa kahirapan na yon, sa kabigatan na yon. And now, binibigyan tayo ng pagkakataon na magpuri sa Kanya at sumamba sa Kanya. Amen po? Parang tahimik Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Praise God. Come on, let us worship our God. Yes, Lord. Father, we are here to worship you, Panginoon. We bow before you, Lord. Father, we recognize that you are here. We acknowledge your presence here, Panginoon. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Amen po ba? See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. Let us sing hallelujah. Hallelujah, God, above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. Above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. We sing hallelujah, come on church! Hallelujah, God, above it all, hallelujah.
Marinig nga po ng pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon na dakila, kataas-taasan. Hallelujah! Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay ang ating family creed. Niloob ng Diyos na tayo maging pamilya. Kailangan natin ang isa't isa. Tayo nagmamahalan, pinapatawad natin ang isa't isa. Sama-sama tayo gumagawa, nagkakasiyahan tayo bilang pamilya. Sumasamba tayo sa isang Diyos. Tayo nananangan sa Kanyang salita. Mahal natin ang ating kapwa. Iisa tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sa langit, ang Diyos ang ating kapiling pagdating ng panahon. Amen. Patingin nga po ng palakpak. Yung gagawin mong palakpak sa langit. Ay. Sige nga po. Hallelujah. Yes, Lord, you are God. Come on, let us praise Jesus. Lord, patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay at mga gagawin pa, Panginoon. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Let's sing our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Yes, Lord. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Yes, Lord. You are for us, Lord. Nothing can stand against us, oh God.
praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, His praise, all the earth, all the heavens, and worthy for the glory of your name. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, King is great, all the earth, all the heavens, God's worthy for the glory of your name. God's worthy for the glory of your name. God's worthy for the glory of your name. The glory of your It is your glory, O God, that we are living for, Panginoon. Yes, Lord. We thank you, Jesus, that you have given us, Lord, the chance, Panginoon, to express our worship, Lord, and to praise you, Lord. We know na hindi po sapat ang aming mga salita, ang aming mga palakpak, Panginoon, to describe, Panginoon, how wonderful you are, how amazing you are. Maraming pong salamat, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. From the highest of heights to the depth of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim.
our desire, Lord, is to praise you all the days of our life, O God. And Lord, our prayer, Panginoon, is you grant us your grace, O God, to really live, Lord, this life full of praise, full of adoration, full of joy, Panginoon, in you. Yes, O Jesus, marami pong salamat, Panginoon. Let's sing. My Jesus, oh, there is none. Good morning mga kapatid. Isang blessed na araw ng pagsamba sa ating lahat. Praise God! Dahil binigyan na naman niya tayo ng panibagong araw para siya ipasalamatan at sambahin. Tandaan natin, every gising is a blessing. Kaya pagdilat pa lang ng mata natin sa umaga, dapat ang una nating sinasabi ay, "Thank you, Lord. Will you wake me up this morning, O Lord? I love you, Lord. Praise your holy name." Ngayong oras na ito, sa tulong ng banal na Espiritu, pag-aaralan natin ang salita ng Diyos mula sa Job 26, 1-14. Tingnan natin kung paano in-express ni Job ang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan niya. Ang title natin today, Job's Declaration of God's Power and Wisdom Amidst His Suffering. Let us pray, mga anak. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na kaloob mo sa amin, Panginoon. Thank you na tinipon mo kaming muli as you said in your word. Huwag namin kalilimutan ang pagtitipon-tipon, mag-aralan kami sa isa't isa, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming speaker, ang iyong lingkod ay, ano mo lamang, Panginoon, ang lingkod mo ay representative mo lamang, Panginoon.
Thank you that ginawa mo kaming ambassador dito sa mundo. Salamat, Panginoon. Sa pagkakataon ay binigay mo sa amin na maging kamanggagawa mo, maging co-worker mo, Panginoon. And thank you sa promise mo, O God, na till the end of time, bilang kami, Panginoon, na yung lingkod, ay hindi mo kami pababayaan, ni iiwanan man, dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat na inilagay mo na sa aking mga labi ang aking mga sasabihin sa mga sandaling ito, dakilang Diyos. Thank you for everything. Apart from you, God, I cannot do anything. Kaya sa iyo lahat ng papurit pasasalamat in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Madali lang naman talaga magpahayag ng magandang bagay kapag okay ang lahat, di ba? Kapag maayos ang buhay, walang problema, walang sakit, parang automatic na lang mag-thank you kay Lord. Oh, praise God. Kaya ang title natin ngayon, mga minamahal, ay Job's Declaration of God's Power and Wisdom Amidst His Suffering. Purihin ng Panginoon. Kaya, paano kaya kung baligtad? Paano kung may mabigat tayong pinagdadaanan? May sakit, may problema sa pamilya o sa bahay? Kaya pa ba nating sabihin ang buong puso? Thank you, Lord. O praise the Lord. Ang text natin ngayong araw ay mula sa aklat ni Job, ang tapat at matuwid na lingkod ng Diyos. Dito, si Job ay gumagawa ng isang deklarasyon, isang malinaw at matibay na pahayag tungkol sa paniniwala niya. At ang deklarasyon niya ay tungkol sa kapangyarihan at karunungan ng ating Diyos. Para kay Job, totoo ito tungkol sa Diyos. Kahit anong mangyari, hindi ito nakabase sa feelings or sa circumstances, kundi sa kung sino talaga ang Diyos. Ganito nga ang mismong deskripsyon ng Diyos tungkol kay Job. Job 1:8-12. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas. Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapahala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Matapos umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh, winasak niya ang kabuhayan ni Job at namatay ang 10 anak nito. Ano ang naging epekto nito kay Job? Job 1:20. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Ngunit hindi pa rin tumigil si Satanas. Lumapit siyang muli kay Yahweh tungkol kay Job. Job 2:3-4. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya.
kahit walang sapat na dahilan. Subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi ni Yahweh. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Kapatid, isipin mo ito. Kung ikaw si Job, at ikaw ang nakakaranas ng lahat ng hirap at pagdurusa na dinaanan niya, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Mananatili ka pa rin kayang tapat sa Panginoon? Magtiwala ka pa rin kaya kahit parang ang bigat-bigat na ng buhay? Kaya mo bang tumayo sa pananampalataya? Tulad ni Job? Job 13:15. Though he slay me, yet will I trust in him. But I will maintain mine own ways before him. Ganito katibay ang paninindigan ni Job bilang lingkod ng Panginoon. Walang ni katiting na paghihimagsik sa puso niya. Pinatunayan niya ang katapatan ng Diyos. Ng katapatan niya sa ating Diyos hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Oo, pinahintulutan ng Diyos na dumaan siya sa matinding pagsubok. Pero hindi kailanman siya nagduda sa pagmamahal, kapangyarihan, at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Buo ang faith niya. Praise God. Kahit hindi niya maintindihan ang mga nangyayari, naniniwala siya na mapagkakatiwalaan ang kamay ng Diyos sa lahat ng pinagdadaanan niya. Ito yung hindi na-gets ng mga kaibigan at pati ng asawa ni Job. Sa halip na pakalakasin ang loob niya, parang lalo pa siyang pinabigat ng mga sinabi nila. Gumamit man sila ng mga salitang galing sa scriptures. Pilit nilang sinasabi na kaya daw naghihirap si Job ay dahil sa kasalanan niya. Pero araw-araw, sinisikap ni Job na mabuhay ng kalugod-lugod sa ating Diyos. Inaalagaan niya ang kanyang pamilya, ginagabayan at ipinagdarasal sila palagi. Kaya nga, gaya ng nabanggit natin kanina, mismo ang Diyos ang nagpapatotoo na si Job ay tapat at matuwid. Kaya ang sakit sa puso at isip ni Job na marinig mula sa mga kaibigan na ang lahat ng ito ay parusa lang daw sa kanya ng Panginoon. Sa Job 26:1-14, inihayag ni Job ang pagkakilala niya sa kapangyarihan at karunungan ng Panginoon, bagaman may pagdurusa siya. What does the author reveal about Job's declaration of God's power and wisdom amidst his suffering? Number 1, his power helps the weak and the unwise. 26:1-3. But Job answered and said, How hast thou helped him that is without power? How savest thou the arm that hath no strength? How hast thou counseled him that hath no wisdom? And how hast thou plentifully declared the thing as it is? Sa gitna ng matinding pagsubok ni Job, kinausap siya ng isa sa mga kaibigan niya, si Bildad. May mga tanong si Bildad, pero sa sagot ni Job, parang sinasabi niya, imbes na tulungan mo ako, ito sana ang ginawa mo para sa taong dumadaan sa matinding hirap tulad ko. Alam ni Job na Diyos lang talaga ang makagagawa ng ganitong klaseng tulong. At kung mapapansin mo, sa Job 26:1-3, patanong ang paraan ng pagsagot ni Job. Parang sinasabi niya, saan mo ko tinulungan? Anong naitulong ng mga salita mo? Dito natin makikita ang isang importanteng truth. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng lakas
sa mahihina at karunungan sa mga nangangailangan. Sa panahon na ito, si Job ay sobrang nanghihina na. Physically, emotionally, and spiritually. Marami siyang tanong sa isip. Naghahanap siya ng kasagutan. Pero sa halip na makatulong ang mga kaibigan niya, lalo pa nilang pinagulo ang isip at damdamin ni Job. Job 19:17, 21-22, 28-29, ang sagot ni Job. Hanggang kailan ninyo ako pahihirapan? Sa mga salitang inyong binibitawan, maraming ulit na ninyo akong nilait. Di na kayo nahiya na sa aking magmalabis. Kung nakagawa man ako ng kasalanan, walang ibang mananagot kundi ako lamang. Akala ninyo kayo'y mas mabuti kaysa sa akin. Pinagbabatayan ninyo'y ang hirap kong pasanin. Dapat ninyong malaman, ang Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang iniumang ay nasa paligid ko. Tumututol ako sa ganitong karahasan, ngunit walang nakikinig sa sigaw kong katarungan. Mga kaibigan ko, sa aking sana'y mahabag. Kamay na ng Diyos ang sa akin humahampas. Bakit ninyo ako inuusig tulad ng ginagawa ng Diyos? Di pa ba kayo masaya sa kahirapan kong lubos? Ako ay patuloy niyong uusigin pagkat iniisip ninyong ang sala nga ay sa akin. Kayo sana ay mag-ingat sa talim nitong tabak na siyang maghahatid ng parusa sa kasalanan upang inyong malamang may hahatol nga sa wakas. Nanindigan si Job. Alam niya sa puso niya na ang kalakasan at pangunawa niya ay galing sa Diyos. Hindi sa sarili niya, hindi sa mga kaibigan niya, kay Lord lang. Siya ang nagbibigay ng liwanag sa isip ni Job, lalo na sa panahon ng dilim. Kaya kahit anong sabihin ng asawa niya o ng mga kaibigan, hindi siya magpapadala. Hindi siya magtatampo. At higit sa lahat, hindi niya itatakwil ang Panginoon kahit ang sakit-sakit na ng pinagdadaanan niya. Ang sabi niya sa puso niya, maghihintay ako, darating din ang oras ng kaliwanagan at alam kong manggagaling ito sa Diyos. Na deklarasyon ni Job. His uttered words have power. Job 26:4. To whom hast thou uttered words, and whose spirit came from thee? Sino kayang makikinig sa sinasabi mo? At sino bang espiritu ang nag-udyok na sabihin ito? In Job 8:1-22, Bildad's words about God focus on the idea that God is just, acts fairly and according to His own laws. He suggests that Job's troubles are a direct consequence of his own sins or the sins of his children, leading to their rejection and suffering. He encourages Job to seek God, be upright, and trust in God's wisdom. Bildad urges Job to earnestly seek God, make supplication to the Almighty, and strive for purity and uprightness, as God would then be inclined to restore Job prosperity. Para kay Job, walang dating ang mga sinasabi ni Bildad. Kulang sa karunungan at inspirasyon. Hindi talaga alam ni Bildad kung gaano kalalim ang katapatan at pagsunod ni Job sa Diyos. Yung mga payo niya. Patagal na yung ginagawa ni Job bilang tapat na lingkod ng Panginoon. Ang masakit pa,
Pinaratangan pa niya si Job at maging ang mga anak nito na may ginawang kasalanan, kaya raw sila naghihirap. Pero alam mo, ito ay reminder para sa ating lahat. Maging maingat tayo sa mga sinasabi natin at sa mga pinapakinggan natin. Dapat siguraduhin natin na ang sinasabi natin ay base sa buong katotohanan na galing sa Diyos, hindi lang sa sarili nating opinyon. Kasi minsan, hindi talaga natin alam kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang ilang mga bagay na mangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi natin nakikita ang buong kwento, kaya ingat tayo sa ating mga salita. Baka imbes na makatulong, lalo lang tayong maging pabigat sa mga taong may pinagdaraanan. Huwag tayong basta-basta manghusga. Diyos lang ang may alam ng lahat ng bagay. At higit sa lahat, maging responsible tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Iwasan nating tayo rin ay maakusang tulad ni Bildad. Nagbibigay ng payo, pero wala sa lugar. Job 19:5-6. Akala ninyo kayo mas mabuti kaysa akin? Pinagbabatayan ninyo ang hirap kong pasanin. Dapat ninyong malaman, ang Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang iniumang ay nasa paligid ko. Number 3, deklarasyon ni Job. His power transcends the word of the living and the dead. Job 26:5-6. Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof. Hell is naked before him, and destruction hath no covering. Sa takot ay nanginginig maging ang kalaliman. Ganoon din itong dagat at ang do'y naninirahan. Ang daigdig ng mga patay, lantad sa mata ng Diyos. Sa paningin niya'y walang maikukubling lubos. Ipinahayag ni Job na walang bagay na may tatago sa mata ng Diyos. Lahat ay lantad sa Kanya. Mula sa mundo ng mga buhay hanggang sa mundo ng mga patay. At dahil alam ni Job ang kapangyarihan ng Diyos, kampante siya na nakikita ng Diyos ang tunay niyang kalagayan. Alam niya na hindi siya pababayaan ni Lord. Na kahit anong bigat ng pinagdadaanan niya, may dahilan kung bakit pinahihintulutan ito ng Diyos. At sa lahat ng ito, alam ni Job, kasama niya ang Panginoon. Kapatid, ganun din sa atin. Hindi tayo kailanman nag-iisa. Lagi nating kasama ang Diyos. At tandaan natin, walang nangyayari sa buhay natin na hindi dumaan sa pahintulot ng Diyos. Kaya kahit hindi natin agad naintindihan ang mga bagay-bagay, magtiwala tayo sa Kanya. Hawakan natin ang pangako niya na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Thank you, Lord. Thank you for your care and love. Wala makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At sa huli, ang kabutihan pa rin natin ang hangad niya. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang ibig sabihin ng all things ay lahat talaga ng bagay. Hindi lang yung magaganda o masarap sa pakiramdam, kundi pati yung mahirap, masakit, at di natin maintindihan. Kaya nga si Job, handa siyang tanggapin kahit yung mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa buhay niya. Dahil alam niyang lahat ng ito ay nangyayari lang dahil pinahintulutan ito ng Diyos. Kung babalikan natin, mismo si Satanas ang nagpatotoo na kaya ligtas,
matagumpay at masagana si Job ay dahil binabakuran siya ng Diyos, pati na ng kanyang pamilya at ari-arian. Hindi siya basta-basta magagalaw ni Satanas. Paminsala lang si Satanas nung pinayagan siya ng Diyos. At kahit iyon, may layunin si Lord. Hallelujah! Hindi niya hinayaang mangyari yon ng walang dahilan. Number 4, declaration ni Job. By His power, He created the universe and has control over everything in it. Job 26:7-11. He stretched out the north over the empty place and hung the earth upon nothing. He binded up the waters in His thick clouds, and the cloud is not rent under them. He holdeth back the face of His throne and spread His cloud upon it. He hath compassed the waters with bounds until the day and night come to an end. The pillars of heaven tremble and are astonished at His breath. Hindi lang ginawa ng Diyos ang mundo. Siya pa rin ang may kontrol at kapangyarihan nito. Hanggang ngayon, nakikita pa rin natin kung gaano kaganda ang kalawakan at ang ating daigdig. Grabe, ang galing talaga ng gawa ng Panginoon. Pati science, nagpapatunay na sobrang husay ng Creator natin sa paglikha ng lahat ng ito. Kapatid, kung ikukumpara mo ang size ng mundo sa buong kalawakan, para lang itong maliit na tuldok. Kaya nga, tayo bilang tao, sobrang liit talaga. Microscopic kung iisipin. Pero sa paningin ng Diyos, tayo ang pinaka-importante sa lahat ng nilikha niya. Pinakamamahal niya tayo. Kaya kapag tumitingala tayo sa kalangitan, alalahanin natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na lumikha nito. Ayon sa kanyang plano, nakikita natin araw na sumisikat at lumulubog. Nakikita rin natin iba't ibang hugis ng buwan. At nananatili sa tamang lugar ang mga planeta sa kalawakan. Sobra siyang makapangyarihan at walang katulad ang karunungan niya. Kaya talaga, mapagkakatiwalaan natin siya sa lahat ng bagay. Hallelujah! At number 5 na deklarasyon ni Job. With His power, He divided the sea and broke the proud in spirit. Job 26:12. He divided the sea with His power, and by His understanding, He smited through the proud. Iniuugnay ni Job ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kontrol sa kalikasan, lalo na sa dagat. Alam niya kung gaano kalakas ang enerhiya ng mga bagyong nagpapalakas ng malalakas na alon. The phrase, He divided the sea with His power, can be interpreted in two ways. Stirring up the sea during storms or calming it after a storm. Both interpretations highlight God's control over the sea's power and fury. God is the ultimate source of creation and destruction. Job 38, verse 11. Sinabihan ko ang dagat, hanggang dito ka lang at huwag kang lalampas. Hanggang dito lang ang malalaking mong alon. Saith the Lord. The waves of the sea, referred to as proud, for being high, swelling, and uncontrollable, are lowered and restrained when God turns the storm into a calm. Matthew 8:26. Jesus calms the storm. And He said unto them,
Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Ito ang dahilan kung bakit kalma lang si Job. Kahit dumaraan siya sa napakabigat na pagsubok, habang nagpapanik ang asawa at mga anak niya, mga kaibigan niya, panatag si Job kasi naniniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, ilagak natin lahat ng alalahanin at anxiety natin sa Diyos. God is able to calm the storm within us. Siya ang ating kapayapaan. And number 6, form the crooked serpent. Job 26:13. By his spirit he hath garnished the heavens. His hand hath formed the crooked serpent. Nalikhain ng Diyos ang kalawakan. Ipinakita niya ang kanyang pagiging malikhain. Gumawa siya ng mga bituin at iba pang celestial bodies para maging maganda at maaliwalas ang kalangitan. Ang verse na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at soberanya ng Diyos. Kaya niya kayang dalhin ang kaayusan at kapayapaan. Kahit pa ang mga pwersa ng kaguluhan ay parang sobra na ang lakas. Sinabi sa Job na nilikha ng Diyos ang crooked serpent na simbolo ng kasamaan. Ibig sabihin, walang pwersa ng kasamaan o kaguluhan ang makakatapat sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya laging tandaan natin, our God is able to bring order and peace kahit sa mga sitwasyong parang wala na tayong kontrol. Walang impossible sa Panginoon. Awit 46, 1-3. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat, ang bundok matangay. Kahit na magngalit, yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magambal. Ano ang aplikasyon nito kay Job? Nakatitiyak si Job na mapagkakatiwalaan niya ang makapangyarihang Diyos na magbigay ng order at peace, kaayusan at kapayapaan sa buhay niya kahit nasa gitna siya ng matinding pagdurusa. Alam niyang ito ang kalooban ng Diyos bilang Diyos. May mga bagay at kaisipan si Lord na hindi natin kayang maintindihan bilang tao. Ito ang nagbibigay kalakasan kay Job. Job 19:25-27. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos. Kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik na masdan ko na siya. And number 7, declaration ni Job. Little is heard of him, and the thunder of his power no one understands. Lo, these are parts of his ways, but how little a portion is heard of him? But the thunder of his power, who can understand? Kinikilala ni Job na yung mga katunayan tungkol sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Maliit lang yan kumpara sa buong paraan ng Diyos sa lahat ng bagay. Walang nilalang na totoong makakaintindi ng buong hiwaga at hindi maipaliwanag na kadakilaan ng ating Diyos. Ang alam lang natin,
ay yung mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos na malaman natin tungkol sa kanyang kaluwalhatian. Mateo 16:15-17, He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Job's declaration and its confirmation in his life. If we look deeper into the life story of Job, we will discover that he did not only declare his faith on the power and wisdom of God, but also showed its confirmation in his life. Pinatunayan niya ang katotohanan nito sa kanyang buhay. Number 1, he lived a life that was pleasing to God. Job 1:8. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Hindi lahat ng lingkod ng Panginoon nakakatanggap ng ganitong magandang paglalarawan mula sa Kanya. Pero si Job, sinikap niyang mabuhay na nasa tamang pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Number 2, his faith was not transactional. He challenged superficial religion. Kahit may mga pagsubok na dumarating, nananalig pa rin siya sa Panginoon. Hindi niya pinagdududahan ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Alam niya sa kaibututuran ng puso niya na hindi hahayaan ng Diyos na may masamang mangyayari sa kanya. Kahit maraming problema ang dumating, mananampalataya siya na kasama niya ang Diyos sa lahat ng ito. Hindi natitinag ang pananalig niya. Hindi ito paibabaw. Hindi paibabaw kung hindi tunay na pananampalataya. Number 3, his righteousness is not for outward display only. It comes from within. He was consistent in his actions and reactions to his wife and friends. Hindi man niya naintindihang lubos kung bakit nangyari ang lahat ng kanyang pagdurusa. Nagtitiwala siya sa kalooban ng Diyos na may layunin ito sa lahat ng kanyang ipinahihintulot sa kanyang buhay. And number 4, Job has complete submission to the will of God in his life. Job 13:15. Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Gayunmay, aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Ito yung pahayag ni Job na talaga namang nagpapasaya sa puso ng Panginoon. Ito ang kanyang buong pagsuko sa kalooban ng Diyos sa buhay niya. Mahihahan tulad natin ito sa karanasan ni Abraham noong hiniling ng Diyos na ialay niya si Isaac sa Mount Moriah. Matagal na hinantay ni Abraham si Isaac bilang katuparan ng pangako ng Diyos na magiging ama siya ng maraming bansa. Pero kahit ganon, hindi siya nagdalawang isip na sumunod sa Diyos. Hindi niya pinagdududahan ang kalooban ng Panginoon. Sumunod siya ng buong puso. Kaya naman, lalong nalugod sa kanya ang Diyos at lalo siyang pinagpala, pati ang buong pamilya niya. In conclusion, mga anak, sa pagitan ng kaibigang si Elihu, Job, chapter 32 to 37,
Nakatanggap ng mensahe ng kaliwanagan sina Job at ang kanyang mga kaibigan sa pag-uusap nila tungkol sa kalagayan ni Job. Job 35, 1-8. Nagpatuloy pa si Elihu, ikaw, Job, ay wala sa katwiran. Di mo masasabing sa harap ng Diyos, ikay walang kasalanan. Sa iyong sinasabi, ang mapapala ko'y ano? Hindi kaya mabuti pang nagkasala na nga ako? Ikay aking sasagutin sa sinabi mong ito, sasagutin kita, pati mga kaibigan mo. Tumingala ka sa langit at igala ang paningin. Basdan mo ang mataas na ulap sa papawirin. Di napipinsala ang Diyos sa mga kasalanan mo. Walang magagawa sa Kanya, gaano man karami ito. Wala ka na itulong sa Kanya sa iyong pagiging matuwid. Wala ka na ibigay kahit bagay na maliit. Kung nagkakasala kay kapwa mo ang nagdurusa sa paggawa ng mabuti, natutulungan mo sila. Job 37:23. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya walang makalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Di katakatakang siya'y iginagalang ng lahat at di niya pinapansin ang managkukunwaring mauutak. Anong mensahe ang naisiparating sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Elihu? Number 1, ang ating pagdurusa ay maaring dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ay may kaparusahan. Isaiah 13 verse 11. Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasalanan nito, at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Awit 145 verse 20. Yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya't walang mabubuhay. Ito ang tinutukoy ni Bildad bilang posibleng dahilan ng pagdurusa ni Job. Totoo nga ito sa maraming tao, pero iba talaga ang sitwasyon ni Job. Sabi ni Job, wala siyang kasalanan. Pero sinabi naman ni Elihu na hindi niya pwedeng sabihin yung sa harap ng Diyos. Ang pagiging matuwid ni Job, sabi ni Elihu, wala namang naitulong sa Diyos kahit na sa maliliit na bagay. Sa pagiging matuwid ni Job, sabi ni Elihu, wala namang naitulong sa Diyos kahit na sa maliliit na bagay. Sa paggawa ng mabuti, ang mga tao lang daw ang natutulungan niya, hindi ang Diyos mismo. Job 35, 6-8. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala sa ating Diyos, at salamat sa unconditional love ng ating God the Father, He gave us His only begotten Son to redeem and to save us. Number 2, ang ating pagdurusa ay maaring dahil sa ating pagkukulang. At number 3, ang ating pagdurusa ay maaring dahil sa ating pag-aalinlangan. And number 4, ang ating pagdurusa ay maaring dahil sa kalooban ng Diyos bilang Diyos para sa ating kabutihan. Job 37:13-14. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaring parusa o kagandahang loob. Tumigil ka sandali, Job, at iyong isipin ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Walang makakaalam ng buong banal na kalooban ng Panginoon. Kahit minsan, hindi natin maintindihan ang paraan niya. Manalig tayo sa lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabutihan. Let us keep trusting God. Isaiah 55, verse 8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ano ang kinahinatnan ng buhay ni Job? Job 42:7-8. Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh.
Alam kong ang lahat ng bagay kaya ninyong gawin. At walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Itinatanong ninyo, sino ako nang has na kayo'y pag-alinlanganan, gayong ako na may walang nalalaman? Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking kaisipan. Sinabi ninyong pakikinggan ko ang iyong sasabihin, at ang iyong mga tanong ay aking sasagutin. Nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi. Ikinahihiya lahat ng sinabi. Sa alabok at abo, ako ay nakaupo. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan. Dahil sa hindi nyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa ni Job. Ibinalik ng Panginoon ang buhay ni Job at dinobli pa niya ang yaman niya. Nagkaroon pa siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Purihin ang Panginoon. Buhay na masarap. Makinis ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Malinis na mukha. Pogi. Thank you, Lord. Higit na pinagpala ng Diyos ang huling mga araw ni Job. At nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa ika-4 na salin lahi. Kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Kahit ano pa ang pinagdadaanan natin ngayon, nakikita niya yon. Walang lihim sa Kanya. Laging nakatingin sa atin ang Panginoon, ang mata ng Diyos. God is looking for genuine love and genuine faith from us, no matter what. Siya ay tapat sa Kanyang mga pangako at ang Kanyang pagmamahal sa atin ay hindi nagbabago. Tulad ng nangyari kay Job, tutulungan tayo ng Diyos na makaraos. Kaya, manatili rin tayong tapat sa Kanya. Psalm 34 verse 17, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivered them out of all their troubles. Ang mga matuwid ay humingi ng tulong, at dinilig sila ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat ng kanilang kabagabagan. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ, our Lord and Redeemer. Let us pray. Salamat po na kami tinipon mong lahat upang magkaisa kami ng pagpupuri sa iyo. Mabigyan ka ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. Aming Ama, thank you for your unconditional love, that you gave us your only begotten Son, Jesus, to redeem and to save us. God, thank you for your love and care. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for helping us to understand your word. Thank you, Father. As you said in your word, 2 or 3 gather in your name, there am I in the midst of thee. So thank you sa iyong presence, O God. Thank you for everything. Thank you na nire-renew mo ang aming kalakasan day by day, Panginoon. Thank you for your promise. With long life will I satisfy you, and I will show you my salvation. Thank you, God, for everything. Thank you, God. Nagawa ko po ang mga ito because of you, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Wala akong kakayahan, Panginoon, but because of you, I can do all things, O God. Lord, sa iyong lahat ng papurit pasasalamat.
sa buhay na ipinahiram mo sa amin. For choosing us as your ambassador, as your representative here on earth, O God. Thank you for everything. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you all, mga anak.